Ang ginagawa ko kasi, sa mga tropa ko, since high school, out na ako. So, ang ginagawa ko, aalis ako ng bahay, nakapangdamit na panlalaki, may baon lang akong backpack, nandun yung palda ko, Uh-huh. yung blouse ko, saka yung clogs ko, clogs pang tawag nun. So, aalis ako ng bahay, nakatali ang buhok, pero long hair na ako. Tapos naka-rubber shoes. Sa tricycle or sa jeep, doon ako magbibihes para magdadamit babae na ako. Alam ko naman nung bata ako na bakla na ako eh. Pero pinipilit ko yung sarili ko na magkagusto sa babae kasi yung tatay ko ex-army, ex-military. Ang next naman natin kasama dito sa ating hotbed, ang second member of Bex Friends, ang mother ng lahat, ang manager of all, Miss O. Hey, thank you. Thank you so much. The Pillow Talk. Yes, thank you for being here at magkakasama kayo ngayong tatlo dito. Yes. And ngayon, pag-usapan naman natin ang life nyo from the start. So, ano po ba ang childhood dream nyo? Hindi ko na siya matandaan actually. Parang dati ang gusto ko lang naman is yung kasi hindi ako out nung bata ako. Nag-out ako actually parang well, ang storya kasi ng pag-out ko, so after college, istorya ko muna to para mabalik tayo dun sa ambition ko nung bata ako. Actually, nag-out ako sa lola ko sa London, na based from London. So, after college, after I graduated nursing, hindi ako nag-board. So, hindi ako board passer. Wala akong trabaho. Parang, as in, palamunin lang ako sa bahay namin. So, yung lola ko, tuwing uwi siya from London, every uwi siya, ako yung kinakaray-karay niya, sinasama niya, pupunta siya sa St. Jude, pupunta siya ng mga ganitong lugar, ganyan, and all. Hanggang sa ilang taon yun, siguro mga 28, 29 ako, wala pa rin akong trabaho. Nag-college ako, nag-graduate ako 21. So, tapos sabi niya, meron ka bang problema? Sabi niya sa akin ganon. Kasi wala ka pang work hanggang ngayon, sabi niya ganon. And I think you're old enough to work, sabi niya ganon. Tapos, sabi ko, wala pa kasi akong ma-applyan, ganyan. Tapos, bigla siyang, hindi ako out sa amin. As in, hindi talaga ako out. Ang ginagawa ko kasi, sa mga tropa ko, since high school, out na ako. So, ginagawa ko, aalis ako ng bahay, nakapangdamit na panlalaki, may baon lang akong backpack, nandun yung palda ko, yung blouse ko, saka yung clogs ko, clogs pang tawag nun. So, aalis ako ng bahay, nakatali ang buhok, pero long hair na ako. Tapos naka-rubber shoes. Sa tricycle or sa jeep, doon ako magbibihes para magdadamit babae na ako. So, ganun yung naging sistema ko for ilang taon since high school hanggang matapos ako ng college, hanggang sa makagraduate ako and all. Tapos, yung mga tropa ko, yan sila, yung mga barkada ko, hindi nila alam ang bahay namin. Hindi sila makapunta kasi nga, hindi ako out. Hindi alam sa bahay na bakla ako. So, yung lola ko, nung nag-uusap na kaming dalawa, we ran on one niya ako sa kwarto. Sabi niya sa akin, alam mo ba, in London, sabi niya, we have Elton John, we have George Michael. So, napag-ganon ako, sabi ko, shit, mga bakla yun ah. So, alam ng lola ko all the while na bakla ako. Tapos simula nun, nung pagkasabi ng lola ko na yun, umiyak na lang ako sa harap niya. Hindi ako nagsalita. So sabi niya sa akin, huwag kang mag-alala, kakausapin ko ang nanay at tatay mo. Kinabukasan, alam mo, ang bilis ng transition, parang walang nangyari. Nagdamit babae ako sa harap ng nanay at tatay ko. Nagme-makeup na ako sa harap nila bago lumabas ng bahay. Ganon kabilis. So, yun yung naging yung pag-out ko sa amin. Kaya hindi ko matandaan kung ano yung naging dream ko nung bata ako. Basta ang gusto ko lang masayang buhay. Hindi ko rin naman sasabing gusto kong magkaroon ng sariling pamilya kasi alam ko naman nung bata ako na bakla na ako eh. Pero pinipilit ko yung sarili ko na magkagusto sa babae kasi yung tatay ko ex-army, ex-military. So medyo authoritative bang tawag doon na hindi naman siya ganun kahigpit kasi after
after niya mag-work sa military, nag-abroad na siya. So, basically, nanay ko lang yung kasama namin sa bahay. So, hindi ko siya masyadong pero pag lasing na ang tatay ko, doon na medyo natatakot na ako. Kaya, takot ako mag-out sa bahay namin. Kaya hindi ko matandaan kung anong, basta yun lang ang dream ko dati, makatapos ng pag-aaral, magkaroon ng magandang trabaho, at magkaroon ng magandang buhay. Yun lang. Kaya rin po ba kayo nahirapan na maghanap din ng work or parang ganun? Kasi hindi pa kayo oo. yourself, hindi nyo pa Yes, nalalabas. Oo, yun. Hindi ko mapailabas yung kabaklaan ko. Yung sa Oh. school lang ako, yung tagulang ako, yung ganun. Pero sa loob ng bahay, kimi ako. Alam mo yung term na pamin, yung pagdating sa bahay, matigas ako, yung parang akala mo lalaki, yung ganun. Yung pilit na may nirereto sila sa aking babae, yung ganun. Pero kita mo, yung nanay at tatay ko din naman ang nag-push na mag-nursing ako nung college. Diba? Sila din yung nagsabi. Sila din kasi ang gusto nila mag-abroad ako. Kasi in demand yung nursing nun that time. Actually, dalawang course in demand nun. Isang physical therapy at saka yung nursing. Sila yung in demand abroad. Sa Middle East, sa Canada, sa US. Kaya kayo nag-nursing. Nursing. Pero, kamusta naman yung family dynamic? Meron ba kayong kapatid? I have 2 sisters, so 3 kami, puro kami babae. Masasabi ko naman na close kami, pero hindi yung ganun ka-close talaga nung sumunod sa akin. Pero yung pangatlo kasi parang anak ko na Pinanganak kasi yung kapatid kong bunso, 16 years old ako. So parang kumbaga pwedeng ko na siyang anak. So doon ako mas close. Pero hindi ko naman sinasabing hindi ako close doon sa kapatid kong pangalawa. Pero yung growing up medyo pa kami kasi 'di ba magkasunod lang kami halos 1 taon lang ang pagitan namin. So parang hindi ko masasabing sibling rivalry kasi hindi naman kami lalaki ako kunyari sa bahay, siya babae. Hindi ko naman masasabing sibling pero hindi kami ganoon ka-close. Although ngayon sobrang close na kami kasi matatanda na kami. Tsaka paano din yun, nung yung parents mo, di ba, after mo kausapin yung lola mo, after mo umiyak sa harap ng lola mo, na nagdamit babae ka na in front of your parents, ano naman yung sabi nila? Nagkaroon ba kayo ng heart-to-heart, ganyan? Yun nga wala. Wala talaga. Wala talaga kaming, nag-expect nga ako ng bumarahin ako ng tatay ko or yung sasaktan ako ng tatay ko physically, ganun, wala. Sobrang bait ng tatay ko. Sobrang hindi ko naranasan yung pambubugbog, pang-alipusta, never akong namura, never akong nilait, yung gano'n. Yung nanay ko naman, ang isang nakakatawang incident lang, nung, siyempre bakla na ako, diba? Tapos, nakwento lang ng nanay ko, alam ko naman na bakla yung kuya mo. Sabi pa niya dun sa kapatid. Kasi nakitaan ko siya ng eyeliner sa loob ng bag niya nung high school pa lang daw kami. Yun. So alam na rin nila. Parang gano'n. Hindi lang nila ako makonfront. Siguro yung gano'n. Ang hirap din nun, no? Na para kayong nag-aanuhan, nagpapakiramdaman. Oo, correct. Tapos parang 28 na kayo, 29, before nyo talaga napakita. So siguro, ito, sa tingin ko lang naman, baka din hindi na nagalit or kasi baka alam na rin ng tatay nyo. Siguro nga. Diba? Na parang accepted na rin nila. Tapos siguro yun nga, hindi lang kayo nagkakaroon ng confrontation or pag-uusap about it. So, I'm happy now din na, Yes, diba, after all those years, ang tagal, correct. naging kayo na si Miss O. Totoo. Pero before pala yun, bakit Miss O pala yung naging name nyo? Oo. Ano yan kasi, nagtrabaho ako sa comedy bar, sa Punchline Laugh Line before. So, yung isang waiter na naging jowa ko, So, may tropa siya ngayon. Mga 3 sila. Ganun kasi uso. Siyempre, hindi ka lang naman magpapainom ng isang lalaki. Grupo-grupo yan, di ba? Ang pangalan ko kasi dati, ang pangalan ko talaga is Orly. Orly ang palayaw ko. So, tinawag ako ng waiter na Miss O instead of Miss Orly. So, simula nun, nagustuhan ko. Sabi ko, maganda yun Miss O. Sikat pa si Dina Bonneville. Parang si Miss D. Ganun, di ba? Maganda yung recall. Doon nag-start, doon sa waiter na yon. Mga starting pa lang kayo noon na siguro manager. Mga pa lang ako noon.
naglandi kasi ako sa siyempre umpisa hindi ako masyadong malandi sa comedy bar, kailangan stricta ka, 'di ba? Saka hindi ka masyadong chumichika ng mga staff. Hindi ka pa nakikipagharutan. Siguro after mga 3 years, gano'n. Matagal-tagal din. Oo. Siyempre i-earn mo muna yung respeto nila, 'di ba? True. Pero going back dun sa education nyo, kasi nag-nursing kayo. Mm. So ano pong nangyari dun after nyong gumraduate? Hindi nyo na-pursue or tinuloy nyo ba? Ang nangyari kasi noon, 'di ba? Nung nag-start akong mag-nursing, in demand siya. Nung graduate ako, bumaba naman yung demand niya abroad. So tinamad na ako. At saka parang since nung nagbakla na ako, doon ko na-realize na hindi ako talaga pang gusto ko na maging mass comm. Okay. Gusto ko maging mass comm graduate. Mas gusto ko yung ganito, yung behind the camera. Ayoko mag-artista ha, pero gusto ko yung trabaho behind the camera, yung ganon. Yun ang naging ko sa utak ko na, balang araw ganito ang gusto kong trabaho. Okay. So ano po naging first job nyo? Ang naging first job ko, wala talaga, 'di ba? Sabi ko nga naging ma'am. Ngayon, naging PA ako ni Vice. Ganda. Okay. Nagkita kami sa isang patay. Hindi actually, ang nakita ko pala yung kapatid niya sa isang patay. Tapos sabi niya, "Uy, hinahanap ka ni Vice, ganyan-ganyan, nagtatrabaho na siya sa ganitong comedy bar, ganyan-ganyan." Ginawa ko sa comedy bar as PA ni Vice. And then after ng pag-PPA, ni-refer naman ako ni Vice na maging manager ng comedy bar. Okay. Gaano katagal din yung pag-PPA? Siguro mga mga 1 year, 2 years. Ganun. Wow. Pero kasi may relationship na rin kayo with Vice, di ba? Yes, since 3rd or 4th year high school, kakilala ko na si Vice. Okay. So meron na parang may relationship na going back Yes, before. yes, Kaya oo. kakilala na rin kayo. Oo. And how was it naman being a PA? Ganyan, since mass comm yung gusto nyo, diba? So, Oo. parang ganun yung track ng Oo. Siyempre nung nasanay ka sa landi-landi lang. Parang yung petics, the word petics lang na trabaho, yung ganun. Hindi ko pa masyadong siniseryoso kasi yung trabaho ko naman as PA, sandali lang eh. Yeah. 'Di ba? Yung mag-start ka lang pag nag-ayos na yung artista mo hanggang sa matapos yung trabaho niya, tapos na. Very short lang yung oras ng pagtatrabaho. Yon. Tapos kaya hindi ko siya masyadong hindi ko sinasabing hindi ko siya in-enjoy ha. Hindi ko siya masyadong sineryoso na trabaho to, hindi. Hindi ko sinabing trabaho talaga 'yon. Tapos eventually naging RM din kayo ni No. Vice? After naman 'di ba pinasok niya na ako as manager ng Punchline Laugh Line. Yes. Medyo na ako, yung parang nabagot ako. Sabi ko parang ilang taon ko na ginagawa to, ganyan. Siya, pasikat na siyang artista naman sa TV. Okay. So nangailangan sila ng road manager for Vice. Nag-resign ako sa Punchline Laugh Line, tapos kinuha niya ako as road manager. Okay. Nung medyo pasikat na siya Nung noon. sikat So na siya, oo. mga nagsushoot na sa Oo. mga movies. Yes, ganyan. yes, Okay. oo. Nakagawa ko nag-road manager ako sa kanya isang movie yung This Guy's in Love with You, pare. Okay. Yun. Kaso hindi ko kinaya yung since sobrang in demand device, hindi ko kinaya Oras. yung trabaho, yung workload, sobrang hindi ko kinaya. Nag-resign din ako sa kanya after 1 year. Okay. I mean, matagal din po yung 1 year. Oo, Tapos, isang taon. Tapos, nagkaroon ulit ng bakanteng position as manager sa Punchline Laugh Line. Kinuha nila ako ulit. and kamusta naman po yung pagiging manager? Alam mo, mahirap. Kasi hindi lang naman isang tao ang ima-manage mo eh. Almost 30 talents yun. Wow. Tapos iba-iba ng arte, iba-iba ng attitude. Alam mo yun? Tapos pagdating sa dressing room nga, parang kung merong isang taong pwedeng magpaaway-away sa kanilang lahat, ako yun. Kasi kilala nyo sila lahat. At saka hindi, yung isa magsusumbong ng ganito, may sasabihin kay ganyan, isa naman may sasabihin kay ganito, yung ganon. Pero siyempre, since as a manager, trabaho ko din na ayusin ang lahat. Kung ano man yung gulo, ayusin ang lahat. Yun. So, ano po ba yung nyo? Parang day-to-day job as a manager? Ano po ba yung ginagawa nyo? Basically, ako yung nag-schedule ng artist for the night. Kasi meron silang performers. May performers kami every night na mga 8 to 10 stand-up comedians. So, i-schedule mo yon from Sundays to
Monday. From Mondays to Sundays, i-schedule mo yun lahat. Tapos kung merong, kaya dapat alam ko yung calendar nila for the whole month. Para alam ko, kunyari, absent si ganito, papalitan ko siya, yung ganon. Tapos pagdating sa bar, ang trabaho mo naman is yung programming na. Kasi meron tayong tinatawag na opening, meron tayong tinatawag na prime time, tapos meron tayong na parang sing-along. Yung opening, yun yung i-welcome yung audience, and then yung prime time, yung pinaka-main show, yung showcase na nila yung mga talents nila, yung kakanta, mag-stand up, and then yung sing-along, yung audience naman ang papanik ng stage para magkumanta na ng mga gusto nilang kanta. Parang kung sa film po pala, production manager kayo. Na parang director, Yes. /director. Minsan, contributing writer ka rin. Parang, ganito ang gawin mo. Parang, ganito kaya ang sabihin mo. O kaya, ganito kaya ang gawin mo. Yung gano'n. Grabe. Ang dami niyo pong parang hats na Oo. sinusuot. So, grabe. Tapos 30 pa yung tao. Almost 30, di ba? Yeah. Tapos na punchline, laugh line. So, parang dalawa po yung minamanage nyo. Ganun Ako yung nagsaset ako yung nag-schedule ng artist for both bar. Mhm. Pero sa isang bar lang ako nagko-concentrate. Kumbaga, Okay. meron din akong parang assistant manager doon. Na manager din siya ng punchline. Siya naman yun nandun. Yes. Kaso po, nung nagsara na ang punchline, laugh line, kamusta naman po ang nangyari sa inyo? Nung pandemic po to, no? Yes, oo. Sobrang hirap nung nagsarado yung punchline, laugh line nung pandemic kasi nalubog ako sa utang eh. Oh. Nag-ano ako eh, ang tawag dito, nalulung ako sa sugal. Mm. So nung nag-pandemic, hindi naman natin alam na magpa-pandemic eh. 'Di ba? So parang ang natira lang sa bangko ko na was 20,000 pesos. Oh my gosh. Tapos may utang pa ako na malaki. Malaking-malaki talaga. So tapos wala akong trabaho. Sabi ko, shucks, sabi ko saan ako pulutin? Eh, may binabayaran akong bahay, ganito, ganyan. Hanggang sa yun, nung pandemic, nagtinda ako ng longganisa, nagtinda ako. 'Di ba? Yes. Doon na uso ng pandemic, ang lahat tininda mo na. Nagtinda ako ng chicharon, nagtinda ako ng tinapay, gano'n. Wow. So, ang tagal din nun kasi parang halos 2 years yung pandemic. Oo, pero parang almost 1 year lang yata or wala pang 1 year, pinasok na ako ng Bex Battalion sa Bex Squad. Doon na nila binuo yung Bex Friends. Ayun, dun na. So, nakatira kayo dun sa Bex Sa Battalion Bex House? Battalion House. Okay. Tapos dun na nag-start nga ang Bex Friends. Tapos ngayon po, manager kayo ng Vice Vice naman. Comedy Club, yes. Yes. And how's that naman po? Ito medyo mas mahirap yung work ko kasi medyo mas iba yung standard ngayon. Okay. Iba yung standard ngayon. Kasi it's not just a typical comedy bar, it's a comedy club. So, Okay. 'di ba pag yung mas mas iba yung expectations ng tao, mas ang tawag dito, mas intense yung pagpapatawa, although hindi bastos yung ganon, pero mas maraming nangyayari sa isang gabi, parang everyday show, ganon, parang everyday show, every night may show. Dati kasi parang medyo petics lang yung trabaho, pag weekends lang talaga yung bugbugan, toxic, pero ngayon talagang every night. Oo nga, full house every night, Yes, oo. ganyan. Kamusta naman yung nape-pressure ba kayo? Sobra, Ganyan. lalo na nung first month, nagkasakit ako. Oh. Nagkasakit ako kasi pinangako ko naman sa management, yan sabi ko, sige po, since nag-start tayo, hindi ako mag-off. Hindi ako nag-off Grabe, talaga ng every 1 day. month. Nagkaroon lang ako ng off nung nagkaroon ng baha. Nakalimutan ko na yung pangalan ng bagyo last July. So parang nung sumunod na buwan, hindi pa rin ako masyadong nag-off. Nagkasakit naman ako. Hindi ko na kinaya. Yan lang naging parang pinakapahinga ko, yung binaha at saka yung nagkasakit ako. Grabe. Pero ngayon po, yung schedule nyo na is... Oo, medyo tansyado ko na yung oras, lahat. Kaya medyo okay na. Tapos may off na po kayo per week. Oo, once a week. Once a week lang. Mm. Pero grabe. Pero minsan, nagagawan ko naman ng paraan na baka pwedeng 2 araw ako ngayon hindi papasok. Saka minsan naman sinasama nila ako ni Vice sa
sa bakasyon niya. Kaya minsan nakaka 2 nights ako a week na walang pasok. Okay. And then yung schedule po ng time nyo, kasi syempre gabi yan. So, anong Oo. oras po yung start nyo hanggang anong oras yung end? Siyempre, depende yun sa 9 o'clock, 9:30, gano'n. Ang start ng work Ng sa shift, Vice. So, gano'n. nandun ako dapat ng 8. Okay. Tapos matatapos kami 4 a.m. Grabe. Makakauwi ako siguro mga 5, 5:30, gano'n. Grabe. Para kayong graveyard shift pala, no? Oo. Tapos po, nagva-vlog pa kayo. Oo, yung vlog naman, sinisingit na lang namin yon. Pero naglalaan kami talaga ng oras. Like, for example, sa isang linggo, 2 beses, 2 araw. Pero hindi isang buong araw naman. Mhm. Mga 3 hours, gano'n, 4 hours. Before kayo pumunta sa sa Vice. O kaya pag off ko, kaya yung hirap ko ngayon, yung off ko, vlog day ko. So, hindi rin Nagtatrabaho ako pa din. nakakapagpahinga. Ang hirap pala ng schedule ng Miss O. Grabe. Sobra. So, pero blessed naman. Yes, oo. Na-enjoy ko pa naman. Kaya, laban lang, di ba? Laban. Correct. Yes. Kayo po ba, Miss O? Ano pang goals nyo in life? Ako, siguro ang pinaka-goal ko na lang ngayon, magkaroon ng sariling bahay. Kasi nangungupahan pa kami. Actually, hindi ko nga inisip na magkakaroon ako ng sasakyan before. Kasi sabi ko nga sa'yo, di ba? Lubog ako sa utang. At saka parang, ang buhay ko lang before is parang yung trabaho, waldas. Hindi ako nag-iipon. Pero nung nag-start, yun yung naging lesson sa akin nung pandemic eh. Yung, kailangan ko mag-ipon. Kailangan may emergency fund ka. Yung ganon. So, hanggang sa, yun nga, nabayaran ko yung utang ko. Tapos, dahil sa tulong ni MC Moa, kumbaga sinagot niya lahat ng utang ko. Kasi may interest yung mga utang ko eh. So, binayaran niya lahat. Tapos, ako ang nagbabayad sa kanya. Okay. So, hindi ako nagbabayad ng interest. Yes. Saka, kumbaga, bayaran ko lang siya kung kailan ko siya pwedeng bayaran. Yung ganon. Ang ganda din talaga ng relationship nyo sa isa't isa, no? Tulungan kayo talaga. So, after naman nun, pagka hindi kayo nagtatrabaho, ano naman ang hobbies nyo? Meron pa ba? Kaya pa ba ng time? Ay, naku, kailangan isingit mo yon. True. Kasi mawawalan ka ng, masisiraan ka ng ulo. Yeah. Diba? Sabi nga nila, all work and no play makes Jack a dull boy. Sabi nila, diba? So, kailangan isingit mo yon. Kailangan meron ka ng konting lande. Diba? Ang pinaka-hobby ko talaga is yung masahe. Love it. When kayo? Tuwing nyo? Twice a week. Wow! Bongga! Love it. Hindi naman. Once a week lang. Once a Minsan week. twice a month. Depende pag naisingit mo yung time na yon. Kasi Yeah. kailangan mo talagang kasi minsan mabuburyong ka na rin sa dami ng iniisip mo, 'di ba? Totoo po. Ako parang once or twice a month yung ginagawa kong massage. Pero Masama rin naman yung nabubugbog. Oo nga. Hindi Yung ka sa inyo napasukan ng kasi, lamig. gabi din. So, mahirap. Parang mas parang yung katawan natin, iba din pag gabi. So, sobrang important po. Buti po nakakapag ganun pa kayo, di ba? Yes, oo. Self-love. Correct, ganyan. tama. And naman po, speaking of love, alam ko po gustong-gusto nyo magka-love life. So, isa ba sa goal nyo or hindi na din? Hindi na eh. Oh. Natanggap ko na sa sarili ko yan, wala na. Siguro nung mga nung mga 47, 48, lagi ko sinasabi, ito na yung huling jowa ko. Ngayon, parang sabi ko, I'm too old for that. Pero, hindi sa sinasarado ko ha. Siyempre, malay mo naman, di ba? Si Madonna nga, sa si Cher meron pa eh, di ba? True. Bakit naman ako, no? Mas bata ako sa kanila. Kaka-15 nyo lang po, di ba? Yes, correct. Oh. Golden. Yes, golden gay. Yes. So, malay natin. Why not? Minsan pagka hindi pa natin hinahanap, di ba? Yun Doon nga, dadating. siguro huwag mo na lang hanapin, huwag mo na yung pilitin, no? Opo. Na lang, work muna, ganyan. Yes, so, Tapos goal nyo din po, magkaroon ng financial freedom talaga. oo, syempre, lahat naman siguro yun ang gusto. Yung makapagbakasyon, makapag-leave sa trabaho, o kaya yung kukuha ka na lang ng pension mo, tapos magbabakasyon ka, sa bahay ka, magtatanim ka sa garden mo, o kaya sa farm mo, di ba yung ganon? And naman po ang ma-advise nyo naman sa ating dreamers? Pagdating since manager kayo, how do you manage your own life? Mahirap mag-manage ng ng buhay talaga.
Hindi lang ng trabaho, sa buhay mahirap. Pero siguro, ang kailangan nyo lang tiyaga, saka pasensya. Alam mo yon yung laban lang, sabi nga nila, go lang ng go. Yes. Diba? Saka syempre, kailangan, meron kayong paniniwala at pananalig sa taas. Diba? Lagi kayong magdadasal, lagi niyong sasamahan ng dasal. Kasi importante yun eh. Yes. With God's guidance and grace, lahat magiging okay. Yan, wise words from Miss O. Thank you so much, Miss Thank O. you. Salamat. Tatawagan naman natin ang susunod nating guest, ang last but not the least member ng Bex Friends, Correct. si Kitty. Okay. Thank you so much. Thank you.